Breaking news mga kaibigan, meron palang active warrant of arrest. Etong si Junior sa Amerika. Nako, ano ba yan? Ano pong nangyari dito guys? Bakit hindi po natin ito nabalitaan? Ha? Buti na lang po, ito pong Facebook page ni Mr. Jason sa mga kaibigan, nakita ko po doon sa kanyang post na meron pala siyang $300 million na almost $300 million po na penalty. Patungkol po ito mga kaibigan sa kanilang kayamanan na gusto nilang makuha galing sa Amerika. Kaya pala guys, ito pong si Junior mga kaibigan, dikit ng dikit kay dating President ng Amerika na si Joe Biden. Kaya naman pala, yun pala talaga yung pinakarason doon at pinakadahilan. Kasi guys, meron pa pala siyang active. Active ibig sabihin, talagang hindi pa po hindi pa na-dissolve. Active na warrant of arrest. Kaya siguradong makukulong siya dito mga kaibigan at delikado talaga siya dito. Dahil iba na po ang Pangulo ng Amerika at alam naman natin guys na ang bagong Pangulo po ng Amerika na si Donald Trump ay galit na galit po sa mga magnanakaw, galit na galit po sa mga mga adiktos, galit na galit po sa mga manggagamit, di ba? Kasi si Donald Trump po mga kaibigan or si newly elect President Donald Trump mga kaibigan ay isang relihosong tao. Ito po ang nakalagay sa Facebook page ni Mr. Jason Sa. Ayan lakihan natin para mabasa ng lahat. Ayan po. Ayan nababasa nyo ba guys? Nababasa nyo ba? Mababasa nyo ba mga kaibigan? I-check lang natin, baka mamaya hindi nyo mabasa Ayan Mr. Jason Sa. Okay, basahin natin, isa-isahin natin at bibigyan po natin ng magandang reaction po. Kasi talagang gustong-gusto ko itong sinabi ni Mr. Jason Sa dito Tumpak na tumpak to guys Unang-una, ang sabi po ni Mr. Jason Sa mga kaibigan, Republican candidate and former US President Donald Trump, J. Trump, wins the US presidential elections by the overwhelming popular vote and by the big number electoral college votes. This means trouble for President Ferdinand R. Marcos Jr. See? Delikado po dito si Marcos mga kaibigan. Ayon po kay Mr. Jason Sa. And his Defense Chief Coast Guard, Mouth Guard, the Speaker of the House, and several members of the 19th Congress, both political and personally. Okay, ulitin ko Ang sinabi po dito ni Mr. Jason Sa, this means trouble for President Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, delikado siya dito. At sino pa? Kasama dyan yung Chief Coast Guard, yung Mouth Guard, the Speaker of the House, and several members of the 19th Congress, both politically and personally. His hope for unlocking their family wealth stashed in America is bleak. Bongbong Marcos had an active warrant of arrest in the US and a penalty due of almost $300 million. Grabe pala Meron pala siyang active warrant of arrest sa Amerika. Kaya pala mga kaibigan, yung sinabi ko sa inyo prior ito sa sinabi ko dito sa binasa ko, kaya pala guys, kapit na kapit siya kay Biden. At sinigurado niya na magiging kaibigan siya ni Biden. Kasi meron pala siyang active warrant of arrest sa Amerika. Kasi meron siyang penalty due na nagkakahalaga ng $300 million. So, ngayon, naintindihan ko na. Kasi nakakapagtaka talaga Lahat na lang ng pabor ng Amerika ginagawa niya. Himod tumbong
Kiss-ass nga siya eh. Lahat na lang ng sinasabi sa Amerika, ginagawa niya, sinusunod niya. Yung pala, meron pala talaga siyang mahalagang bagay na kailangan niyang gawin, kailangan niyang ma-accomplish habang presidente pa siya ng Pilipinas. So yun. Ngayon, siguro, talagang nag-hoping din sila na matalo si Trump at gusto nila manalo si Harris, no? Kaso lang, kasamang palad, natalo si Harris. Panalo si President Donald Trump. So ngayon, Marcos, anong gagawin mo? So kailangan guys, kailangan talaga susuyuin niya ngayon si Trump. Kasi pag hindi po niya susuyuin si Trump at hindi niya kakaibiganin si Trump, mga kaibigan, mayayari po talaga siya dito. Dahil unang-una po, mga kaibigan, ayaw po ni Trump ng korupsyon, mga kaibigan. Ayaw niya, guys. Ayaw na ayaw niya. At alam naman natin na si Donald Trump or si President Donald Trump ay isang businessman. Di ba? Eh, mayaman yan. Isa yan sa mga pinakamayamang tao sa Amerika. Si Mr. Donald Trump. So, basahin natin. Ayon po dito guys kay Mr. Jay Sonza, his hope the Marcos administration is identified to be a pro-Democrat. Oh, Democrat ha? Si Marcos daw ay identified as a pro-Democrat. Democrat pala si Marcos. The 17 EDCA sites with US soldiers and military hardware expected to be recalled comes January 21 of 2025. Oh, see, nakita nyo na guys? Nakita nyo na? Malamang sa malamang yung 17 na EDCA sites, marirecolled po yan mga kaibigan. Ibig sabihin ng recalled, matatanggal po yan sa year 2025. Mr. Trump is reported to be a friend of former President Rodrigo Roa Duterte and Pastor Apollo C. Kibuloy. Church leaders and followers in North America reportedly volunteered for Mr. Trump's campaign. Ibig sabihin po mga kaibigan, si Donald Trump daw ay kaibigan po ni Pangulo Duterte at ni Pastor Kibuloy at yung mga kingdom daw guys ay tumulong daw at nag-volunteer daw sa pangangampanya doon sa Amerika kay Mr. Trump's campaign. Tumulong po ang kingdom mga kaibigan sa pangangampanya kay Mr. Trump. Oh, paano yan? Ha? Bangag, paano yan bangag? Ha? Paano yan? Humanda ka. Oh, yung mga alipores ni Bangag, kung ako sa inyo, magtago na kayo. Ha? Kung ako sa inyo, magtago na kayo. Ha? Kasi alam naman natin guys, baka nakalimutan nila. Ha? Baka nakalimutan na po ng mga Marcos. Ipalaala lang natin na ang nagpaalis po sa kanilang ama or si kay Apo Lakay ay ang mga Amerikano. Baka nakalimutan lang po nila. Di ba? Tama ba ang sinabi ko mga kaibigan? Tama ba ang sinabi ni Pudinet? Paalaala lang po sa mga Marcos na ang nagpaalis po sa inyong ama kay Apo Lakay ay ang mga Amerikano. Oh, tama ba tayo guys? Mag-comment naman kayo kung tama po si Pudinet. Baka mamaya mali ako. Ha? Paano na Hontivirus? Ha? Si Hontivirus po, ha? Si Hontivirus po mga kaibigan, kinampihan niya yung hitman na muntik nang mamatay si President Donald Trump. Kinampihan po ni virus guys yung hitman. Yung hitman pa yung kinampihan ha.
Naalala nyo, di ba? Muntik nang mamatay si Donald Trump kasi merong hitman naka may rifle, no? Oh. Buti na-save ka agad siya. Alam mo ba ginawa ni Virus? Kinampihan pa yung hitman. Nako, yari ka, Virus. Oh. Amerikano po ang nagdala kay Apo Lakay sa Hawaii. Ha? Tandaan nyo yan, ha? Ipa-remind lang po natin. Kasi baka nagkakalimutan na eh. No? Nagkakalimutan na eh. So, malamang sa malamang mauulit po yun. Amerikano uli ang magdadala sa'yo. Ha? Junior sa Hawaii. Ito na siguro yung inaantay natin, guys. Another Hawaii. Kasi kung hindi talaga kay titino, ha? Lalo na yung administrasyong Marcos na yan, hindi titino, meron talagang kalalagyan yan. Tandaan nyo mga kaibigan, si Donald Trump po, ha? Si President Donald Trump, iba po ang ugali niyan, guys. Ayaw niya sa adiktos. Natatandaan nyo? Ito, kung natatandaan nyo to, si President Donald Trump, talagang humanga po siya, guys. Humanga po siya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang drug war. Humanga po, mga kaibigan, si Donald Trump. Humanga siya, mga kaibigan. Gusto pa nga niyang gayahin si Duterte. Gustong gayahin ni Donald Trump. Gusto niyang gayahin doon sa Amerika. Dahil ang Amerika po ngayon, mga kaibigan, lulong na po sila sa droga. Ang dami na pong droga sa Amerika, mga kaibigan. Kung nakita nyo lang, ha, nakita nyo lang sa mga balita, guys. Meron pong isang lugar doon na ang mga tao po nasa kalye na lang. Nasa kalye na lang, guys, yung mga tao. Yung iba nakahiga, wala na mga bahay, mga homeless. Tapos kahit wala silang mga bahay, mga homeless, wala silang kinakain, sige pa rin ang droga. Kaya sinisisi po ni President Donald Trump ang mga illegal immigrants, mga illegal. Kasi sila yung nagdadala ng mga mga droga, mga krimen. Hindi naman lahat, no, pero karamihan po talaga sa mga illegal doon, sila talaga ang mga suspected. Oo, para sa Philadelphia yata yun, yung nangyari na yun. Grabe yung lugar na yun, no? Sa Detroit, no? Grabe. Ako, talagang hindi ako makapaniwala, mga kaibigan, na akala ko yung American, guys, yung tinitingnan natin yung American, napakaganda ng lugar ng Amerika, land of the free, no? Pero meron din palang lugar sa Amerika, guys, na punong-puno na po talaga ng droga, mga kaibigan. Yun ang gustong linisin ni President Donald Trump. Kaya, guys, sabi ko sa inyo, si Donald Trump po, or si President Donald Trump, hangang-hanga po siya sa ginawa ni Tatay Digong patungkol po sa drug war. Hangang-hanga po siya, guys. Ngayon, kay Marcos, paano na lang? Goodbye, Marcos. The end is near. Sa New York, Lalaing Garcia, tama po kayo, sa New York din, grabe din sa New York, guys. Maniwala kayo sa akin, may lugar din sa New York. Akala nyo yung New York, ang ganda-ganda, di ba? Matataas na mga buildings, ang daming tao, pero delikado po sa New York, mga kaibigan. Sinabi na rin ng kapatid ko yan, kasi nakapunta din siya ng New York eh. Kasi ang kapatid ko, taga-California eh. Minsan kasi pupunta sila ng New York, paminsan-minsan lang, no? Kasi ang layo ng California to New York eh. Talagang meron pong talagang lugar doon na nakakatakot. Kahit naman sa California, meron ding lugar na nakakatakot eh. Yung para bang ayaw mong pumunta doon, parang pag pumunta ka doon, may mangyayari talaga masama sa inyo. Yung kapatid ko talaga nasubukan niya, guys, nagbabarilan po sa harap nila. Sa harap nila, nagbabarilan po ang mga Latino. Yung sinasabi nilang mga Latino. Talagang sa harap-harapan, ha? Latino, mga Chinese, nagbabarilan po. Talagang nanginginig silang gano'n, no?
Akala na katapusan na po ng buhay nila kasi biro mo, naamong ka ba? Naamong ka sa crossfire. Di ba? Delikado yun eh. Yung mga bala dumadaan dan sa taas ng ano mo, ulo mo. Delikado yun eh, no? Kaya po si President Donald Trump, guys, yun ang gagawin niya. Lilinisin niya ang Amerika. Kaya nanalo siya. Dahil sa kanyang campaign, uunahin niya ang Amerika. Sabi nila Lane Garcia, sabi daw ni Maharlika, nasa Beverly Hills. Tama yun. Tama po yun. Laganap na po ang mga bangag. Tama yun, guys. Hindi yun biro. Tama yun. Sinabi din ng kapatid ko yan. Kahit saan ka lumingon. Kaya minsan, mga anak doon, talagang binabantayan talaga nila yung mga anak nila, lalo na yung mga anak na babae. Kasi, ang dami ding mga nawawalang mga tao doon, mga batang mga babae. Nawawala po, missing. Sa Amerika po, mga kaibigan. Yan po ang lilinisin ni Donald Trump. Kaya gustong-gusto niya ang pamamaraan ni Tatay Digong. Kasi hindi mo pwedeng walang kamay na bakal. Wala, hindi po titino ang tao. Kaya kailangan may kamay na bakal. Mga gang members, no? Grabe, no? Ayan, sabi ni, ito si Beto Galvan pala. Ano pala to? Amerika pala to, eh. Dapat pala si Beto Galvan yung magsasabi sa atin, no? Mga gang members. Mga gang members, Talagang nagpapatayan po sa harap sa harap talaga, ha? Sabi ko nga sa inyo, kapatid ko, nanginginig na. Akala niya, katapusan na niya, eh. Buti na lang, hindi sila tinamaan. Di ba nakakatakot? Nakakatakot po, mga kaibigan. Kaya, kung tinatanong nyo ako ano ang magiging resulta dito sa pagkapanalo po ni Mr. Donald Trump, malaking bagay po ito, guys. Dahil delikado po dito ang mga bangag. Kaya kayo mga bangag, tumino na kayo. Kasi andyan na si Mr. Donald Trump. Hindi ko naman sinabi na makikialam si Donald Trump sa Pilipinas. Hindi naman makikialam yan. Kasi si Donald Trump po, guys, hindi yan nakikialam sa mga bansa. Uunahin niya yung domestic niya. Yung talagang uunahin niya ang Amerika bago siya makialam sa iba. Hindi naman siya nakikialam sa atin. Pero ang malaking point lang dito na sinasabi po ng itong pagkapanalo po ni Donald Trump, dahil nga, itong si Bangag, mga kaibigan, meron po silang warrant of arrest. Yun lang. Doon sila delikado. Kaya kung ako sa iyo, Junior, magpa-test ka na. Para pag nag-negative ka, matutuwa po si President Donald Trump. Wala na, hindi na ibabalik yun. Kailan ibabalik yung pera? Wala na, hindi na ibabalik ni Bangag yung mga perang nawawala. Binulsa na, eh. So yun po, mga kaibigan, ang ating topic po ngayong Friday afternoon.